Ano nga ba ang kukumpleto sa isang pamilya? Anak, ama, ina? Ang tahanan bang walang bata ay walang saya? Kapag wala bang ama, ay mabuhay ang tahanan dahil walang haligi? At ang tahanan bang walang ina, ay mababalot ng dilim sapagkat walang ilaw na gagabay? Nangyari sa ilaw ko na pundi. Talagang 80 plus daw yung ilaw. Anong tawag ko? Fluorescent. Kahit may natitira akong 80 plus, hindi ko binibili. Ginagawa ko na lang, bibili ng pangkain ng anak ko. Sa pinagtsatsaga namin ilaw ng cellphone. Ginawa ko sa cellphone, tinalian ko, tapos sinapit ko sa kapako. Sa gitna siya para yung liwanag niya nakakalat. Bye-bye. Oo, pasok tayo. Ako po si Gerald Delmano, may 3 anak at ako po ay isang single dad. Kaya ba ito? Tuloy po na dyan. Upo kain tayo. Upo ka pa. Kinikita ko sa tricycle, 300, minsan 320, 330. So babawasan pa ng boundary, 100. Magiging 230. 100 uli yung gas. May 130 naman manitira sa akin. Tapos pagdating sa umaga, baon pa ng bata, bili pa ng bigas 1 kilo, 35. Tapos ulam, 30, 65. So, 25. Pagdating ng alas 3, hihirit pa ng mga anak ko ng merienda. Ubos, yung na yun, 130 na yun. Tutoy, wag mo paglaruan yan, kakain ka dyan eh. Papa. Sarap pala Tutoy, oh. Sarap. Sarap? Di ba sabi mo sabi mo, bumawagsak yung mga Nana. Okay. Pa. Ikaw na gano? Liga ka tama na. Ay, Oo, kuha ka, oh. Kuha, please, kuha. Mahal. hello. Ayusin mo mo. Damit mo. Ayusin mo. Hello. Mga masada na walang tayo. Sige, si Ate Llewellyn na muna ang babantay sa inyo. Ha? Llewellyn! Oh! Ikaw muna magbantay dito ha. Magtatasigil muna ako. Ah. Tapos yung kakainin nyo, utang mo na Ate Susan. Bukas na yung babayaran ko.
isang linggo, parang di ko na kaya. Ano ko muna yung pamangking ko, patulong na ako. Hindi. Tulog ka, tulog. Yung tricycle na binabiyahe ko ay binadala lang may-ari sa trabaho. Ang uwi ng may-ari, minsan alas 4, minsan alas 5. So, pag dumating yung alas 4 ako babiyahe. Pag alas 5, minsan alas 6, 5:30. Ako lang ako biyahe. Diretso na yun. Diretso na yan, hanggang alas 5 ulit ng mga Paano ka naghahaponan? minsan sa pag nag-aapunan ako, minsan sa doon, sa labas. Pag na ako ng 30 pesos, kakain na ako. Minsan sumisilip ako mga alas 10 o 11, pagtulog na sila. Tapos, yun, inom-inom ng tubig, tapos labas ulit. Diretso na hanggang... Diretso yung hanggang umaga na. Iniisip ko parang, kung di naman ako magta-tricycle, pupukusan ko siya, wala naman makakainin. Sa 27 siya naging pain yun. Tapos mga alauna. Hindi ko na siya hinawat dahil sabi susundin siya ng tita niya. Doon muna doon siya sa Novaliches. Kaya akala ko bukas ng babalik din siya. Pero hindi ko na babalik. Natapos ang December, hindi na siya bumalik. Hanggang nagpasok ka doon June 3, wala na talaga, hindi na bumalik. Pag ginaya ko sa tricycle, alas 5, madaling araw, diretso na ako bahay. Tapos, yung panganay ko, gising ko mga 5:30, kapaliguan ko na. Tapos, prepare ko yung pampasok niya. Ayan. Hindi ko na pinag-aanmusal. Bigyan ka lang ng 20. Diretso pasok. Kung nawala sa ako, doon ako nakapokus sa mga 3 kong anak. Ay, papa. So, wala kang pahinga pag lalagyan mong pasada, diretso na naman sa mga bata. Kasi pagdating ko, plaguan ko na yung bata. Tapos, hatid. Tapos yatid, yun na. Tutulog na ako. Alas 7, alas 8. Tulog ko. Awas ko, gising. Gising. Pagdating na nito, kaya pag pinopak yung maliit, wala nang tulugan na yun, wala nang tulugan. Papakarga na yun maghapon. Tapos diretso yung isa naman, pang-alauna. Kaya naman papasukin ko. May mga oras pa na minsan pumapasok yung walang bawal. Hindi. Talagang dapat may bawal. Kasi hindi nga, wala sa almasal eh. Kaya binibigyan ko na lang. Hindi nakapasok kasi wala kang pera. Walang pera, walang pasok. Pa. Ba?
Baon. Main ka dun, ha? Kaya ano nila ako, Chip? Mahirap ang bayan ng walang ilaw dahil mahirap kumilos, madilim. So, pag sa nanay naman, sa ilaw ng tahanan naman, wala naman sa bata nag-aaruga. Mahirap ang buhay at nahihirapan si tatay niya sa pagbabiyahe ng tricycle. Pipilitin ko para lang may makain kayo araw-araw. Ang aking panganay ay 15 years old. Siya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Naghihinto siya. Yung aking pangalawa, second year high school na. Patuloy sa pag-aaral. 13 years old na siya. Eh, nung una, masarap yung may asawa at may katulong ka nga. Hindi yung nag-iisa ka. Eh, pero ngayon, ala na. Solo mo ng lahat. Lagi naman makatulog. Lahat ng hirap na masasapul ko. Kumbaga sa pagsubok ang ginawa sa akin kaya lang, yung pagsubok, napakatagal naman yung pagsubok. Hanggang ngayon, 9 na taon na kami hiwalay.
Ano po ba yung pinakamahirap sa walang misis? Ang pinakamahirap ay yung maglaba. Ng lahat ang isusuot ng anak ko at saka ako. Kaya ginagawa ko, hindi ko na iniipon ng marami. 2 beses ang linggo, kaya 1 beses ang linggo. Hindi ka na hihiya na gawain pang babayan? Hindi. Bakit? Alam maglalaba kundi ako lang. So, sa tingin mo hindi naman kabawasan sa pagiging lalaki ang paglalaba? Hindi. Lahat na ngayon. Natural na yan. Ang pinakamahirap yung magkasakit. Dahil hindi mo sila tutulugan Lalo't mataas ang lagnat. Babantayan ng magdamag. Magpapainom ka ng gamot, may oras. Makatulog ka ng mahimbing, baka mamaya nagtitirik na yun. Ay, yung dalawang yan, ako ang magpapagamot, dinadala ko sa doktor. Binibili ko ng gamot. Buti nga ngayon, hindi na sakitin. Nung maliliit, sakitin. Ngayon, ayos na sila. Sanay na ako noon. Pinupunasan ko yan pag sobra na init para bumaba ang lagnat. Dalawa yan. Nagtitinda ako ng pagkain dyan sa may tabi ng munisipyo. Ang mga customer ko pero taga-munisipyo. Ngayon, hindi na ako nakakapagtinda kasi nga itong aking nanay minsan makakalimutin na. Huwag namin iwanan ng walang kasama. Ako nagpapakain, nagpapainom ng gamot. Tabi rin, ako na. Tiempo. Kumain na ba si Raymond? Hindi pa. Mon, kumain ka na anak. Si Raymond, yun, masipag mag-aaral yun. Saka marunong gumawa sa bahay yun. Marunong maglinis. Naiiwan ako sa pagluluto yun. Saka nahihabiling ko lola niya sa kanya. Para ako'y nakakalabas. Kung mamamalengke, yun. Paglabas mo, diretso uwi na. Ang gusto raw niya sa computer din. Ewan ko kung may computer science, may computer engineering. Ang gusto kagaya nung sa kanyang tiyuhin sa computer science. Yung ako kung kaya ko pa. Pag hindi, working student ka. Basta ka makapagtapos ako. High school ka ako, kaya ko pa. Pagdating ng college ka, pahirapan tayo riyan. Kung sila magdadrugs, hindi bali silang uminom kung sila nasa hustong gulang na. Hindi ka naman sila mababantayan ako, okay, matanda na. Dami ka na. Oh. Oh. Ano? Kanin? Ngayon, masaya. Napapakain ko sila ng tama dahil nagta-tricycle ako. Minsan, sa labas kami, niyaya ko sila sa labas kumain. Pag tinamad na ako magsaing, ubusin ko yung kita ko sa kanila. Harap.
Nako, ganyan ko lang siya. Bili tayo, Papay. Na? Papay, bili tayo. Yay! Pag nagising yung bunso ko, tapos ako gusto ko matulog, hindi ako makatulog. Dahil nagpapakarga yun, maghapon. Yung bit-bit ni Lowelyn, biglang ko mo nakita ko, parang natakot ako, parang katarata. Dahil meron dito, malaki yun eh. Puti sa gitna talaga. Pakala ko ang katarata. So yun, na-check up ko ulit yun. Yun, doon na-check up. Ay, ginano yung mata. Sabi ng doktor, ay mo batang-bata may glaucoma. Saan ba nakuha yan? Sabi ko, Dok, saan ba nakuha yan? Pinabayaan yan. Ninalaga na mabuti. Yun, sabi ng doktor. Mahirap. Walang-wala ka talaga nang may sakit pa yung anak mo. Napakahirap. Parang puputok ang utak mo kakaisip eh. May sakit na, walang-wala ka pa. Walang gagawa rin to, kundi ako lang talaga eh. Wala na yung nanay Lilel, nilayasan na ako eh. Kaya ako na gumagawa. Alam mo na ng madaling araw, kumuha na ako ng number. Pang number 1 ako, alam mo na rin. So, uwihan mo na ako, tulog na ako. Gising na ako 6:30, balik ako hospital. Check up yung anak ko, yung binubuka yung mata, hindi ko kaya tingnan, parang nasasaktan yung anak ko eh. So, parang nasasaktan na rin ako. So, ang ginagawa ko, tumatalikod na ako para hindi ko makita. Masakit sa akin yung nangyayari sa kanya eh. Parang sakit at sakit yung anak ko kanina. Sine-check up kahapon. Bago pa siya dumating dito, meron na talagang impeksyon yung kaliwang mata niya. Okay, so natingnan siya dito, na-examine ng mabuti at binigyan ho siya ng reseta ng antibiotic. Okay? Ang kaso, over sa 5 weeks na yon, napansin natin na nagkaroon na ng peklat yung pinaka-kristal ng mata niya, pinakaharap ng kristal ng mata niya. Yung sa kanan, medyo nasa ibaba ng pinaka-sentro ng paningin ng bata. Yung sa kaliwa, unfortunately, nasa pinaka-gitna, medyo sa gitna siya nung sentro ng paningin ng bata. Hindi natin masabi kung anong klaseng infection yon. Kung saan na dati pa bago pa man nadala dito, naagapan natin, hindi na nagkaroon sana ng peklat. Nakikita naman po natin na medyo hindi maganda yung hygiene nung bata. So most likely galing yan sa mikrobyo na galing sa balat niya. Kailangan natin tutukan
kailangan natin ipakita siya sa espesyalista natin sa cornea, espesyalista din natin sa pedia opta, para mapayuhan siyang mabuti. Espesyalista talaga yung kailangan makakita muna sa kanya. At kailangan din natin siya makunan ng grado, kung may grado ho yung mata niya. Yung maaari kong isuggest na magkaroon ng corneal transplant na tinatawag, para yung peklat doon sa gitna, yung kaliwang mata niya, matanggal natin. Tapos, 3 times a day lang yan, ha? For 3 days lang. Radyo. Nagkahiwalay sa mga solusol yun. Naturuan, nakinig, hindi nagdesisyon ng sarili niyang desisyon. Inintindi niya yung salita ng iba, yung anak niya hindi niya inintindi. Ay iwanin niya sa akin, yung pala mag-aasawa siya. Tayo magkano po yung kinikita ninyo sa pag-linis po dito sa akin? Eto, binibigay sa akin dito pag nalinis ko to, 100. Mga ilang beses po yun sa isang linggo? Ay, minsan 3 beses to, 1 linggo. Pinakaalaan to, 2. Basta madalas ginamit, lilinisin ko. O kaya bago gamitin, pinalilinis na nila sa akin. Bakit po dun sa malayo pa kayo bumibili ng, di ba, dinadayo niyo pa po yung, Palengke. opo, Mas marami kang pagpipilian dun. Tsaka merong mura, merong mahal. Eh, merong mahal na hindi masarap, may murang masarap. Ay doon, kaya naghahanap ako dun. Kaysa magluluto ko minsan kulang pa lulutuin. Mas maganda yung luto na, hindi ka nang gagastos pa ng gasol. Iaahin mo na lang doon. Pagdating mo, ready ng kainin. Hindi ka tulad ng mamamalengke ka. Maghihiwa ka dyan, magtatalob ka ng mga babalatan doon. Yung panganay kong anak ayaw mag-aral, pahinto-hinto, kaya hindi siya makapagtatapos kaagad. Sa barkada, nababarkada siya. Puro text. Tsaka puro lakwatsa ginagawa. Puro gala. Madalang mapirmi ng bahay. Ay, tinatanong ko naman siya, ayaw kikibo. Hindi niya sinasabi kung gusto niya. Basta siya uuwi pag oras ng pagkain. Pagkakain, naalis na. Babalik siya mamaya ng gabi. Kakain ulit. Tapos makikitulog doon sa kanyang lola sa kabilang side. Ayaw niya makikinig sa mga pangaral. Pag pinangaralan mo, sasagutin ka. Yung aking panganay, makaina kasi yun. Kaya mahirap hulihin ang kanyang kalooban. Minsan po stricto pag sinabi niya po, gagawin po namin. Kasi po ayaw po namin mapagalitan, ayaw po namin magalit po siya. Huwag na daw po babarkada sa mga ano po dyan, mga gala po. As huwag na daw po maghihikaw, huwag na daw po magsisigarilyo. Ay si Kuya po, nagsisigarilyo pa rin po, tapos may hikaw pa rin po. Ay po sundin si Papa, kaya po napapagalitan siya. Pagka pasado po ako, nakapasa po, nabait po siya. Tapos hindi niya po kami pinapagalit, kahit ano po gawin namin, okay lang po sa kanya. Pag lalayo kapaalam yan, uuwi rito, pupunta ka ako sa ganun. Pinapayagan ko. Kapag hindi ko pinayagan, tatakas lang. Kaya laka ako, uuwi ka ng maaga.
nakikinig naman siya sa akin. Makatuwira sa akin ni Raymond. Ikaw ang nag-alaga sa akin, nagpalaki, nagpaaral. Kaya sa iyo ako. Sa akin daw siya. Hindi raw siya inalagaan ng kamukha nung ginagawa kong alaga sa kanya. Ano, kumusta pag-aaral ng anak ko? Okay naman, pasado naman. Pasado naman, ayos naman ha. Ngayon, masarap-sarap na ngayon, hindi na ako hirap. Hindi na alagain, malalakin eh. Hindi kagaya nung kada puntahan susundan mo. Baka masagasaan, ihatid mo sa eskwelahan, susunduin mo. Ay, papamana ko lang sa kanila eh, sila maging bait. Ay, yaman, lalaki pumamana sa kanila eh. Paano kayo naalagaan ni Papa? Pag andito na siya, natutulog na siya. Tapos, nilibigyan niya ako pambiling tinapay. Opo. Tapos nanonood kami, tapos sinatid niya ako. Bibili tayo bigas. Wala, Gerald. Labi ang pera eh. Pabili nga po, kalahating kilong bigas. Ano yung mga ginagawa ngayon ni Papa? Naglilinis, nagugas ng pinggan, naglalaba. Luntok pa. Makakala kasi mag-design tayo, kakain tayo tapos. Nagpapasada, sasampay, nagwawales natin sa school. Ano pa? Inapaliguan po kami ng kapatid ko. Lumayas to si Mama. Saan daw siya nagpunta? Nagtatrabaho po siya sa Baliches. Sa? Baliches. Hirap. Namimiss mo ba si Mama? Apo, gusto ko siya katabi. Pag natatakot kasi ako matabi ako sa kanya. Mahal ko po si Mama dahil katabi ko po matulog. Bibili niya ako ng pagkain. Mahal ko po si Papa. Hinalagaan kami, natid kami sa school. Tapos pinapakain kami. Tatay plancha, kaya gusot-gusot muna, ha? Tatay plancha, kaya gusot-gusot. Kaling hindi na talaga bumalik yung asawa ko. So, ang gagawin ko lang, sikapin ko lang palaki ng mabuti yung mga anak namin. Kaling bumalik siya, tagabin ko pa rin siya.
Kaya mo na? Sakaling hindi na tayo siya babalik, talaga ako mabuti mga anak ko, palakayin ko sila, kalimutan ko na siya. May pangarap pa po ba kayo para sa pamilya ninyo? Siyempre naman, na mahirap din yung nag-iisa patanda, hindi naman pabata. Paano kung mag-asawa yung dalawa? Buti kung sa akin pa rin yung bunso ko. Kung sulsulin ring mangyari, na kami, iwanan ka rin nun. Iba kasi yung may asawa kang siguro pag tama ako sa loto yun. So, hindi pa naman po kayo nagdadala na mag-asawa, Yung baka may- iwan kayo ulit, gano'n. Dala na, kaya lang mamimili ka na, hindi yung basta sunggab ngayon. Hindi niya pinanindigan ang kanyang pagiging ina. Sa akin niya inasan lahat. Kaya wala naman siguro siyang masasabi sa akin. Nasaan si Bunso? Nasaan si Bunso? Eto ako, eto ako. Magandang umaga, magandang umaga. Biglang nagtago, biglang nagtago. Nasaan si ate? Nasaan si ate? Eto ako, eto ako. Magandang umaga, magandang umaga. Biglang nagtago, biglang nagtago. Nasaan si nanay? Nasaan si nanay? Eto ako, eto ako. Magandang umaga, magandang umaga. Biglang nagtago, biglang nagtago. Baka sa akin, di pa tapos ang relasyon namin. Maasa pa rin ako. Magbabalikan kami. Kung babalik siya, tanggapin ko siya. Huwag lang yung pagbalik niya, buntis siya, hindi ko siya tanggapin. Alang-alang sa mga bata, tanggapin ko siya. Kahit iniwan niya ng kalating taon, para mabuo lang yung pamilya namin ulit. Pagsimula ng panibago. Saka mahal ko pa rin siya. Hindi pa rin mawawala yun. Siyempre asawa ko pa rin siya kahit anong mangyari. At siya pa rin ang ina ng aking mga anak.